What's up mga ka-anime? Sa video na to ay pag-uusapan natin si Ken Kaneki at kung paano nga ba siya naging half human, half ghoul. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay baka naman. This is Anime Realms PH. Without further ado, pag-usapan na natin yan. Let's go! 姿が重なる神神楽 Si Ken Kaneki ay ang main protagonist ng The Tokyo Ghoul series. Siya ay isang ordinaryong college student na nag-aaral sa Kami University. Siya ay mahiyain at madalas na naglalaan lang ng oras sa pagbabasa. Dahil sa kanyang katangian, siya ay madalas na nabubuli. Buti na lang at nandyan ang kanyang childhood best friend na si Yoshiki Nagashika or Hide. Sa chapter na to ay nasa cafe ang magkaibigan. Habang nag-uusap nga sila sa babaeng nagugustuhan ni Kaneki ay maririnig sa balita na may tagpo ang patay sa Takada Building na hindi kalayuan. Ang otoridad nga ay patuloy na iniimbestiga ng pangyayari at hinihinalang ito ay atak ng isang ghoul. Mga ka-anime, ano nga ba ang ghoul? Ang ghoul ay merong attributes na tulad nating mga tao ngunit sila ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagkain ng human flesh o ng kapwa nila ghoul. Balik tayo sa istorya. Nabanggit ni Kaneki kay Hide na never pa siyang nakakita ng mga ghoul at kung tuluyan nga ba itong nag-i-exist. Inaasar ni Hide na maaaring ghoul si Kaneki ngunit sinabi ni Kaneki na kung oo ay marahil patay na si Hide kung totoong ghoul nga siya. Biglang pinalitan ni Hide ang kanilang usapan tungkol sa ghoul at tila pala isipan pa din sa kanya kung sino babaeng tinutukoy ni Kaneki. Kung ito nga ba yung coffee shop girl o kilalanin natin na si Toka Kirishima. Tinawag ni Hide si Toka at agad naman itong lumapit sa kanilang kinauupuan. Umorder sila, tinanong ang pangalan na babae at kung may boyfriend na nga ba ito at napatakbo na lang si Toka palayo dahil nahiya ito sa kanila. Napasigaw naman si Kaneki sa pagiging rude ng kaibigan at nag-aalala na baka ma-blacklisted siya sa shop at di na sila makapagkita ng babaeng tinutukoy niya. Habang humihingi na paunmanin si Hide sa kaibigan ay biglang pumasok ang isang babae. At ito na nga ang nagugustuhan ni Kaneki at kilalanin na lang natin siya sa pangalang Rizika Mishiro. Sinabihan ni Hide ang kaibigan na sumuko na sa kanya dahil magkaiba sila nito tapos ay umalis na para magtrabaho. Iniisip ni Kaneki na kung paano tulad niya ay binabasa ni Rise ang The Black Goat's Egg, isang psychological novel ng favorite niyang author na si Sen Takatsuki. Nilapitan ni Rise si Kaneki at bigla itong natumba at nalaglagan libro. Pinulot naman ito ni Kaneki at doon na nagsimula ang kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal sinabi ni Kaneki kay Hide na lalabas sila ni Rise na nag-e-enjoy din sa pagbabasa ng libro. Hindi maintindihan ni Hide kung anong klaseng fan ang date sa bookstore, but still sinabihan niya mag-enjoy ang kaibigan. Pang nagde-date si Rise at Kaneki ay napansin ni Kaneki na hindi kumakain masyado si Rise at sandwich lang. Sinagot ni Rise na diet siya at pagkatapos ay pumunta ito ng banyo. Pagkatapos ng kanilang date ay nagdesisyon na silang umuwi. Nakita naman sila ni Toka at kaibigan nito na si Yoriko. Tumigil si Toka sa paglalakad at sumilip kina Rise at Kaneki. Tinanong siya ni Yoriko kung anong problema at ang sagot naman niya ay wala lang. Balik tayo kay Kaneki at Rise. Nagpapaalam na si Kaneki at nagpapasalamat dahil nag-enjoy daw siya nung araw na yon. Ngunit pinigilan siya ni Rise at nagsasabi na natatakot ito pagkatapos ng balita tungkol sa mga ghouls at hiniling na maglakad kasama siya ng mas malayo. Hindi nagtagal, nagsisimula na si Rise magsalita at kumilos sa isang kaakit-akit na paraan. Sinabi rin niya kay Kaneki na alam niya na pinapanood siya nito at habang sinasabi sa kanya na pinapanood din niya ito, ay bigla na lamang niyang kinagat si Kaneki at ni-reveal na siya ay isang ghoul. Nagulat si Kaneki at pagkatapos nun ay nagtangkang tumakas. Sinundan naman siya agad ni Rise at nagtamo si Ken ng fatal injury ngunit habang hinahabol ni Rise si Kaneki ay bigla itong nabagsakan na steel bar. Nawala ng consciousness si Kaneki at di nagtagal ay napansin na sila ng mga tao at tumawag na ambulansya. Sa ospital nga ay bagyang nagigising si Ken
habang isnasagawa ng mga doktor ang operasyon sa kanya. Naggawa sila ng transplant gamit ang organ ni Rise at dahil dito, nakaligtas si Ken. Pagkatapos nun, nagising ulit si Ken at nagmulat ang kanyang mga mata. Dito nga ay pinapakita na ang kanyang kaliwang mata ay naging pula na. So ayun na nga mga ka-anime, ang dahilan kung bakit naging half human, half ghoul si Ken Kaneki ay dahil sa naging organ transplant na galing kay Rise. Ano na nga ba ang magiging epekto kay Ken Kaneki ng pangyayaring ito? Yan naman ang sunod nating pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay please like, share, and subscribe. At hanggang sa muli mga ka-anime!